ng taon na yun. Subhanallah, mga, alam mo, mga ano ba? Walang katuhan ng mga hunghang. Okay. Na kung saan, the souls upon death would dwell in the body of an animal. Na kanilang pinawalaan din na maring mananatili yung kaluluwa sa mga animals. Kahit makikita mo, sa mga panahon na ito, okay, makikita mo sa mga YouTube, may magano sila magsusuot ng mga tulad ng mga itim na pusa, o din naman kayo mga bat, okay, mga vampire. Sapagkat significance doon sa pangyayari na yun na ginagawa ng mga pagano. Okay. So now, ito yung original na kasaysayan nito. Na sa makatuwid, yung pag-celebrate ng ganitong uri na selebrasyon ay merong connection sa shirk. Merong connection sa mga pagsamba na bukod pa sa maliban sa Allah. Na kung saan ito ay yung bang sabi natin na blasphemy. Ito'y uri ng kalapastangan sa dakilang tagapaglikha. Okay? So hindi pwede mangyari na isang Muslim makipag-celebrate sa ganong klase sapagkat merong itong links. Okay? Sa relation, sa tungkol sa pagsamba ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, since na naging heritage o kaya dumating yung panahon na influensya ngayon ng Christian, yung celebration ng mga pagano nung Halloween na yon. So, anong ginawa nila? Sapagkat nung ang Christianity pumunta sa British Isles, yung Christianity from the Scotland or from the Irish, pumunta sa tratong ng British Isles, ay ang simbahan ay nagkaroon ng atensyon sa bagay na ito. Yung bang kinuha, dinivert nila yung atensyon para maging social na ba? Okay? Para maiba naman. So, dinivert nila yung attention na yon, yung mga ginagawa ng mga pagano that time, na kung saan ay rituals by placing Christian holiday on the same day. Okay? So, ginawa nilang holiday para sabi ng mga walang kwenta yan, dapat maging ito, para malalong parang ma-attract, dinivert nila by their holiday as a Christian. Okay. So ngayon, the Christian festival, the Feast of All Saints, ito na ngayon, kaya mayroon tayong All Saints Day. Sa loob ng Halloween, mayroon tinatawag na All Saints Day. Papasok yung All Saints Day doon, sapagkat ito yung celebration ng mga Christian. All Saints Day. Ano ba yung araw ng mga santo? Sino bang santo ni? Santo Nino, Santo Niño, Santo Diha? Sa mga diha. Okay. Na kung saan acknowledges the sense of the Christian faith in much the same way that Samhain had paid tribute to the pagan gods. Same. Okay? The same yung ano nila. Yung kasi merong relation which is sa mga kaluluwa ng mga santo, di ba? Nag-celebrate sila ng mga All Saints Day dahil yung mga kaluluwa ng mga santo. Sa mga pagano naman, ang kanilang paniniwala ay nag-celebrate sila dahil sa mga naipon yung mga kaluluwa ng lahat ng mga taong nangamatay sa loob ng isang taon na yun. Okay? So talagang merong related, merong tinatawag na relasyon. Kaya nga, nung naging ang ginawa nila, nagtagumpay talaga sila. Nagtagumpay sila. Kaya nga, the customs of Samhain survive in a way and eventually become intertwined with the Christian holiday. Kaya nagkaroon na, join na sila. Nag-merge join na sila. Kaya nga, meron tinatawag na Halloween at napapaloob na yung All Saints Day at saka yung mga maskara-maskara na yan. Okay, sapagkat yung mga maskara-maskara na yan, ito talaga yung originate na ginawa ng mga pagano. Okay. Those traditions were brought to the United States by immigrants from Ireland and Scotland. Ayun. Kaya nagiging Christian influence yung tinatawag na Halloween. Okay. So may alam natin may mga Halloween and customs and tradition tulad ng mga trick or treating. Anong ibig sabihin dito? Na ang kanilang ginagawa sa festival na ito ay may yung mga tao na pisant, ibig sabihin yung mga hirap na mga tao nagbahay-bahay para humingi ng pera, humingi ng salapi, para sa ganun ay makapagbili sa kanila ng mga pagkain for the upcoming festival. Yun. Additionally, people dressed in costume would often only tricks on their neighbors. Okay? Blame for the resulting chaos was placed on the spirits of goblins. So, sa that time, yung mga Halloween, makikita mo na may mga nagbibihis ng mga panakot ba? O costume na panakot at tatakutin na yung mga kapitbahay. Actually, napanood ko lang, nakapanood ko lamang sa nangyari somewhere in Finland. In
Europe, yung merong glass, ano yung tawag dyan? Anong pangalan nun? London. Okay, ang ginawa nila, nagpalabas sila ng isang dragon. Kunya, lumilipad talaga yung dragon. Malayo, makikita mo sa video, parang dragon talaga sila, yung pala remote. Ano yung ginawa? Pag takip sila na, pinupunta na yung mga naglalaro, yung mga para takutin. Ikaw naman, malaki-laking bat, pupunta sa'yo, biglang ganyan, talagang matatakot ka. So yun, sapagkat yun ay nakibagay ba? Pakikibagay doon sa selebrasyon. Sapagkat yun ang kanilang talagang nakasanayan. At meron din silang tinatawag na game such as bobbing for apples. Ibig sabihin dito, na kasi yung originated ng bobbing for apples, ito yung ginagawa ng mga pagano, na kung saan tricks din na kung saan yung mga kaluluwa meron na pinapalabas nila na kailan meron silang alam, babatid nila kung kailan ayun yung mga ganap sa future. Ano yung mga ganap, kailan ka mamamatay, mga ganyan. It's a form of share, lahat ng ito. At meron na silang tinatawag na jack-o'-lantern. Na kung saan ang history ng jack-o'-lantern, ito ay walang iba kundi ay galing sa Irish to. Galing sa tinatawag na Irish, at ito ay dinila sa Amerika. Na ang tradisyon na ito ay base sa tinatawag na legend about a stingy, yung maduming tao at drunkard person, at isang mahirap na tao, isang kaaba-aba, at ang kanyang pangalan is Jack. Na kung saan ang si Jack na ito ay gumawa siya ng trade sa isang devil, sa isang tinatawag na shaitan. Okay? Nakipag-ugnayan siya kay shaitan, napabayaan siya at wag kunin ang kanyang kaluluwa. Yun. Then, ang gano'n, nagalit si shaitan. O nakipagkasundo sila at binigay ni shaitan daw yun. Pero tapos ang ginawa niya, ay nung namatay si Jack, ang ginawa, sabi nila, namatay sila ay pumunta siya sa kalangitan at na-reject siya ng kalangitan dahil mabaho siya. Mabaho siya dahil pulubi siya, hindi siya maayos. Now, dahil na-reject siya ng kalangitan, ng paraiso, pumunta doon siya kay devil, kay shaitan. Para lang ma-rest ang kanyang kaluluwa ba? Hindi na Okay. So gano'n ginawa niya, pumunta kay shaitan, then si shaitan din ay dinidma siya ni shaitan. So ang ginawa niya ngayon, nagpalamoy-lamoy ngayon sa kadiliman dito sa ibabaw ng mundo. Wala siya mapaglalagyan eh. Tapos ang ginawa ngayon ni shaitan sa kanya, nagbigay siya ngayon ng isang apoy para meron siyang torch para magkaroon siya ng ilaw sa kanyang paglalagyan. Ang ginawa niya ngayon ang ginawa ni Jack, ang ginawa niya ngayon ay nilagay sa parang siyang malaking mushroom as kayo tinatawag na mayroong before may pumpkin, kasi pumpkin, advanced na yun. Okay? Advanced na yung tinatawag na pumpkin. So ang ginawa niya ngayon, ito para maging ilaw niya ngayon. So hanggang sa ito ay nagpalaboy-laboy siya, at pagkatapos nun, ay ito ay naging tinatawag na na-adapt na ngayon ng karamihan sa mga tao. Hanggang sa naglakbay from the world of 1840s, that was 1840s, ay na-introduce ito na mga tao na galing ng Irish, papunta sa tinatawag na Amerika. Nakita nila na meron palang mas social pa yung pumpkins. Kaya ginawa nila yung lantern mula sa tinatawag na pumpkins. Ngayon, marami na ngayon mas improve. Hindi lang yan mga galing sa pumpkins, no? Matiba-tiba mga So ito ay mga baseless history. Walang foundation at walang tinatawag na sabihin natin pinangahawakan na batayan. Ito ay kata-isip lamang based on their minds, based on their creation na ginagawa nilang kanilang mga kaisipan para lamang malinlang ang mga tao. So malinaw dito mga kapatid. So Islamically speaking, virtually Halloween tradition are based on either an ancient pagan culture or a Christianity. So ito ay may relation sa tinatawag na shirk. So ang isang Muslim ngayon, kapag nakipag-celebration ngayon sa Halloween, ano pang matitirang Muslim ngayon sa pag-i-Islam sa kanya? Na kung saan, ay ang kanyang pag-celebrate ay may kaugnayan sa shirk. So delikado. So huwag nating hayaan ma-influence tayo ng ganitong uri ng celebration. Okay? So bakit? Dahil ito ay pagkaligaw. Ito ay walang basihan mula sa tinatawag mula sa revelation ng kapahayagan ng dakilang tagapaglikha. So kailangan wag tayo sumunod sa anumang yapak ng mga taong nangaligaw. Dahil yan ay katotohanan, kapag hinayaan mo ang sarili mo na gumaya sa kanila, ay katotohanan ay katulad ka rin nila. Walang pagkakaiba. Muslim ka sa pangalan, Muslim ka sa tribo, Muslim ka dahil meron kang shahada, pero sa paningin ng Allah at sa batas ng Islam, you are not Muslim anymore. Okay? So kailangan ingatan natin mga kapatid. Okay.
So, inshallah, ito ay kabilang sa tinatawag ng kamatayan. Kaya nga, makikita mo sa kanila, sabihin sa kanila na subhanallah, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana. Subhanallah. Awalam kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Pag sinabi mo sila, matitigas sa mga ulo talaga. Lalo na po yung mga lumalaki na since ever since sila yung mga Muslim at nag-iayon sila sa ganitong tinatawag na katuruan, tradisyon. Okay. Sabihin nila ngayon, at maging sa mga nan mo, sasabihin mo sa kanila yun, ito yung nakasanayan namin eh. Ito yung nakasanayan namin, dito kami namulat, dito kami pinanganak na mag-celebrate ng ganito, mag-celebrate kami. It's fun in the Philippines. Okay, anyway. Sabi, wait lang yan ako, sabihin sa mga, pag sinabi mo sa kanila, ta'alaw, halina kayo, imbitado kayo. Saan? Sa pagkain? Yes! Imbitado kayo sa pagkain. Pero hindi tinutukoy natin. Ta'alaw ila ma anzalallah. Halina kayo sa anumang binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala papunta sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang kapahayagan. Sasabihin nila yun. Qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana. Sabi niya, ay, wala yan sa amin. Yung ganyang katuruan, ay, wala naman yan sa amin ang mga ninuno eh. Hindi naman ganyan ang mga turo ng aming mga ninuno. Ang turo ng aming mga ninuno, mag-celebrate ng Halloween. Di ba? Yun ang turo ng aming mga ninuno. So wala sa amin yan. So yun ang sasabihin nila. Sasabihin mo sa kanila, awalaw ka na aba'ahum. Hindi ba yung mga aba, yung mga tinatawag na mga ninuno ninyo, yung mga ama ninyo, mga ama ng mga ama ninyo, ay laya lamun, sabihin, walang alam at walang batit aslay mga ligaw. So bakit mo sila susundin? Okay? So dito mga kapatid, so kailangan aware tayo sa mga bagay na ito. Kailangan lamang natin sundin kung ano yung Quran sa kanya tinatawag na sunnah. Okay, speaking of kamatayan mga kapatid, sa pananampalataya Islam, takot ba tayong mamatay? Are you afraid of death? No. Are you afraid of death? No. Sa mga takot, ibig sabihin hindi pa sila handa. Sa mga takot mamatay, ibig sabihin hindi pa silang handa mamatay. Alam nila kung ano ang meron sa kanila at kung ano ang wala sa kanila. Pero sa mga taong handang mamatay, higit lalo ang isang mananampalataya, Allahu Akbar. Handa nilang harapin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron na silang ibubuga. Meron na silang baon. Meron silang baon sa naihaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, what is the remedy? Ano yung tinatawag na remedy sa mga taong nakalimot sa kamatayan? Suntukin? Para gumising? Okay, tapikin para magkaroon tinatawag na awareness. Ano? Unang-una mga kapatid, anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dhikrul maut hadimul ladhat. Ibig sabihin yung pag-alaala sa kamatayan ay nagpupuksa sa makamundong bagay. So ibig sabihin mga kapatid, dahil we are busy about worldly things, right? Diba? Sometimes we forget the death because we are busy to gather a fulus. How to become mashallah, how to become rich, how to become an engineer, how to become professional. That's we are. Okay? Now, you should know that shaitan, okay? Pinifeed ka ng shaitan sa iyong isip at bawat tayo, lahat tayo ay andyan, shaitan. Shaitan always reminding you for this matter. What is that? Okay? First thing, sasabi ng shaitan sa'yo, how? To become happy person, right? To become paano maging masaya sa buhay natin. Okay? Tanong, lahat ba ng tao ay masaya? Now, first step, bago mo masama ano kamahal ito na itong nakasihan, ganito yan. Unang-una, sasabihin siya ng shaitan, you must strive in hard work. Yes. Diba? Magsaga ka, ikaw ay tinatawag na ano, then after that, you will earn the money. Diba? You will earn the money. Then after you earn the money, you will buy whatever you want. Right? You can buy a cell phone, you can buy a gadgets, you can buy any cameras. Then after that, what else? You will be happy. Now, if you scrutinize this, totoo ba talaga ito? Mangyayari ba talaga? No, I don't think so. Paano? Dahil hindi lahat na naghihirap ay makukuha ng kanyang benefits. Right? Napakaraming nagtira ng ano dyan, ang overtime. 12 hours, 13 hours, pero wala silang sahod. Diba? Hindi lahat na nagsumikap ay naakuha nila yung kanila narapat sa kanila. Okay, assuming, mashallah, you get your reward, then tinatawag na nag-strive ka, then after that, ang tanong,
kaya mo bang bilhin ang nais mong bilhin? Hindi. Di ba? Yes, you could buy a bed, but you cannot buy a sleep. Tama? Yes. Napakaraming mayaman, nasa kanila yung tinatawag na higaan. Pero hindi sila makatulog. Anong ginagawa nila? Sleeping pills. Injection para makatulog. So, ibig sabihin, hindi lahat ng bagay, kahit meron ang salapi, hindi lahat ng bagay kaya mong tinatawag na bilhin. Assuming you can buy whatever you want, the question is, are you happy? No. Hindi lahat ng meron, lahat ng kaya ng bilhin ay tinatawag na masiyahan. Ano ba ang sabi ng Propeta sa Sallam? Okay, sabi na, Law anna li Adam lahu wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyan. Subhanallah. Okay? Sabi niya, walan yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man ta'a. Sabi niya sa Sallam, katotohanan, ang tao ay gustong-gusto niya kung meron siyang tinatawag na isang valley, isang gabundok. Okay? Sabi natin, gabundok na gold, ay nanaiipisin pa niya na magkaroon ng dalawang bundok na gold. Walang satisfaction ang tao. Okay? Walang satisfaction ang tinatawag na tao. At pagkatapos nun, ay hindi niya nakukuha ito hanggang sa ang kanyang tinatawag na bibig ay paano na tinatawag na dust. Ibig sabihin, mamatay siya. Hanggang sa mamatay, hindi makukuha yung dalawang bundok ng gold. Okay? So yun. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay papatawarin niya ang sino man humingi na kapatawaran sa kanya. So this is the human. Nagpapaligsahan, they are racing for the materials. They forget the death. Na kung saan mga sa kila, al-mautu bagta. Yung kamatayan, it's a surprise, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Surprise siya, so hindi mo alam ang kamatayan, hindi mo alam kung kailan ka babawian ng buhay. So dapat we should have to, to prepare for that. Kailangan tayo ay handa sa mga bagay na ito. Alhaqumut takathur. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sabi ng Allah, alhaqumut takathur. At this is the fact. Kayo ay nagpapaligsahan at kayo ay nag-iipon at kayo ay abalang-abala sa ano? Sa mga mundong bagay na tulad ng falsality, paano kumita, paano yumaman, paano magkaroon ng pera, paano maraming gadgets, yung mga Pilipino, mahilig sa mga cellphone, mahilig sa mga Asus. Okay? Kasi sasabi mo yung tinatawag na tao. Ngunit, hanggang sa ito, naging abala kayo, hatta zurtumul makabir. Hanggang sa bibisitahin ninyo ang libingan. Okay, subhanallah. So, paano pagbisita sa libingan? Sabi na mga mufassirang, pagbisita sa libingan hanggang sa mamatay kayo at ipasok kayo doon sa loob ng libingan. So, ito na mga kapatid. Kalla sawfa ta'lamun, tiyak na malalaman ninyo at malalaman ninyo. Anong malalaman ninyo? Pagdating ng araw ng paghukom, pagdating na kayo ay mailibig, malalaman nyo na ngayon kung ano yung mga resulta ng iyong ginagawa. Okay? Ano mga resulta ng mga ginagawa? So, kailangan, bago pa tayo linisin, ito na sabi ko brother, bago pa tayo linisin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, kailangan malinis muna tayo dito. Dahil kapag malinis ka na dito, hindi ka na lilinisin sa atin na tao na loob ng libingan. At kapag hindi ka malinis dito, lilinisin ka sa loob ng libingan, at pagdating ng araw ng paghukom, malinis ka na. Ang tanong, ang problema, kapag hindi ka nalinis dito, hindi ka pa nalinis sa loob ng libingan, doon ka na sa araw ng paghukom linisin. Masakit yun. Okay? Matindi yun. Pero kung gagawin kang toasted, gagawin natin ito ng robot na tawag siya, bruised. A'udhu billah. Okay? So kailangan mga kapatid, we must prepare. All the time. Bawat pagising natin, bawat pagtulog natin, isipin na natin na hindi na tayo dadatampan ng kinabukasan. Okay? At kapag tayo ay tinatawag na nagising mula sa pagkatulog, isipin na lamang natin na hindi na tayo maaabutan ng gabi. So yun yung isang Muslim. Kailangan lagi nang iniisip ang tinatawag na kamatayan. At pakatandaan natin na walang namatay na mababalik. Naintindihan nyo? Walang anumang namatay na pwedeng ibalik para takutin ka. Okay, mga ganyan mga sabi na wala. Anong patay ang sa banal na Quran? Napakalimang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng, hatta idha jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un.
Ang sabi ng Allah, hanggang sa tinatawag na dumating sa kanilang kamatayan, sabi niya, Ops, di ka lang. Di ka muna. Okay? Hindi pwedeng ganun mga kapatid. At pag sila'y dumating ang kamatayan, ihilingin pa nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom na ibabalik ang kanilang kaluluwa para gumawa ng tinatawag na kabutihan. Anong sabi ng Allah? Li'anamal salihan. Okay? Fima taraktu. Ibig sabihin, para gumawa ako ng kabutihan na aking, yung ba nasayang ng mga oras. So wala na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So wala, hindi na pwedeng bumalik ang isang patay, ang isang soul, para bumangon pa uli at para gumawa ng kabutihan, at lalong-lalo na hindi sila bumalik para takutin ka, sigilin ka sa iyong utang. Sisigilin ka sa araw ng paghukom. Yung gumagawa niya sa yung mga jinn yan, programa ng mga jinn yan para takutin at para iligaw ka. Kaya huwag kang magpaligaw. Kaya ang gagawin mo para hindi ka maligaw, stick to the Quran, the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? And by implementing what is the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, yun lang ang kunting advice natin at kunting paaral natin inshallah. Wa subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.